Alright, good morning. So, very apt tong video. So, discuss natin yung rainy day features ng G50 PHEV natin. So, simulan na natin sa front wiper. So, yung front wiper natin, nung una akala ko merong rain sensor, pero wala pala. So, apparently, ang behavior niya is kahit naka-low, high, ang gamit mo, pag naka-stop yung vehicle, intermittent lang yung wiper kahit gaano kalakas yung ulan. So kung nakita nyo yung start of the video, ang lakas ng sa wiper. Tapos pag nag-go ka, yun, mag-go na yung wiper ulit, tutuloy na yung wiper. So sa video, naka-stop to, hihinto siya. And then pag nag-go ako, aandar na ulit yung wiper. Ganun yung behavior niya. Ayun, so bakit nga ba ganun yung behavior niya? So apparently, para daw ma-preserve yung quality ng blade, yung wiper blade, para kahit mahaba yung traffic, hindi siya galaw ng galaw. May sense naman. And then, syempre, pag hindi ganun kalakas yung ulan, hindi magagasgas yung salamin or hindi siya mapupudpud agad. So, yun yung logic yata kung bakit meron yan. So, next naman natin yung rear wiper blade. So, yung sa rear wiper blade, mukhang may rain sensor kasi pag walang ulan at nag-reverse ka, hindi naman siya gumagana. Pero pag ngayon ng maulan at nakita niyang basa, or well, hindi ko alam kung nasan yung sensor nito, pero pag nakita niyang basa yung rear windshield, nag-on siya. So, ako, tinatry ko lang siya ngayon, pero mukhang hindi ko siya marerecommend kasi kahit tuyo na yung salamin, tuloy pa rin siya ng tuloy ng wiper, tas ang bilis pa. So, baka makagasgas lang. Kaya ako, recommend ko is mag-manual na lang kayo na on yung wiper kaysa magasgas pa yung salamin. Okay, next discuss natin yung defogging. So, yan, nakita nyo yung likod, ma-fog, gilid, ma-fog. Yung harap, hindi gano'ng foggy kasi malinis yung salamin. Pero yan, i-on ko yung defogger sa likod. And ang mangyari pala, kung nakita nyo yung likod ng sasakyan natin, meron siyang mga naka-embed na horizontal lines. So, filament pala yun, heating element pala yun na over time, pag inon mo siya, umiinit siya. Kaya kung makikita nyo sa video, sorry, bali-bali ko eh. Pero pag nakita nyo sa video, dahan-dahan nawawala yung fog. So, ang difference naman niya sa defogger sa windshield sa harap is yung windshield sa harap nakadepende yan sa blower. And sabi sa manual, automatic daw mag-o-off after 15 minutes para hindi maapektuhan yung battery. Sa observation din naman kasi malamig yung panahon. Papansin nyo kahit naka pure EV mode kayo, nag-on pa rin minsan yung engine. So, isa sa mga na-observe dyan is dahil yung temperature sa loob hindi nalalayo sa labas. So, ang ginagawa lang dyan is babaan nyo yung aircon nyo, yung temperature para mamatay yung engine. Kasi, pag lumalapit na yung temperature sa loob sa temperature sa labas, ginagamit daw nung sasakyan yung init ng engine para painitin yung cabin. So, yun pala yun. With regards naman sa baha, so, syempre, kung kaya nating iwasan, wag na nating subukang sumulong sa baha. Pero kung no choice, suggest that EV mode lang yung gagamitin natin para hindi humihigop or walang chance makahigop ng tubig yung engine. Next, patayin nyo yung aircon, yung climate control para yung fans hindi siya hihigop or hindi siya mag-i-splash ng tubig sa engine bay. Yung water wading naman kasi nito, I think
nasa 12 inches. Hindi ko sure pero parang ganun eh. Although syempre, again, hindi ko recommend na sumulong tayo sa baha kasi kung titingnan nyo, open yung ilalim eh. Although syempre yung battery niyan sealed yan, kaya medyo safe naman. Yan, so yun lang naman. Thank you. Hopefully nakatulong tong information na to sa inyo. Sa mga owners, soon to be owners, or kino-consider nyo yung G50 PHEV, I advise you to join our owners owned and moderated community group. Yan. So sa Facebook yan makita nyo. Okay, thank you. Please like and subscribe.